sa mga sandaling ito ay ginugunita po natin yung salubong at siguro para sa nakararami po sa atin, siguro kasama na po kami dito na inaayos po natin yung ating nami-miss natin yung salubong. Yung salubong siguro talaga naalala natin, gigising talaga tayo ng maaga, no? Kasama yung ating mga miyembro ng pamilya, tapos merong dalawang lupon, no? Magpoprosesyon. Yung isa ay galing doon sa image nung risen Christ, yung isa naman image ni Mama Mary. Tapos talagang tinututuwaan natin po, nakikita na natin sila nagsasalubong na po, and then na po yung great encounter, and then may nakikita tayo yung bata, no? Na ginawa pong anghel, ibinababa o kaya siya magtatanggal ng belo na simbolismo ng kalungkutan ni Maria. At pagkatapos, nakikita natin yung mukha pala ni Maria ay masaya na. Tapos susunod, magpapatuloy na yung misa. No? Ano laman na ito? Bakit taon-taon ay pinagdiriwang natin na tayo nagagalak? No? Talagang tinitignan natin yung iba, minsan pinapasimba natin, ay naku, hindi masyadong natanggal yung belo, yung gano'n. O kaya hindi masyadong lumipad doon sa yung balon kapag tinaas. Kaya nakikita natin yung event na iyon ay siguro ang sinasabi lang nito ay yung tayo ay kaugnay, no, doon sa nagaganap. Kahit mga images lang po itong parang naalala natin na ano kaya itong nangyayaring ito, at malapit po ito sa puso ng mga Pilipino, sa puso po nating lahat na magkita ang mahal na Birhen at ang Panginoong Jesucristo muling nabuhay. Siguro parang ganito po yung image na ito. Kaya siguro tayo na-excite na si Jesus ay magre-report sa kanyang ina na magbibigay ng kaligayahan. Ay parang katulad siguro ng isang OFW. Kung napansin po natin, maski tayo makaranasan natin na tayo ay nawalay, no, sa ating nanay, nagtrabaho sa ibang bansa, na pag-uwi po natin, magre-report po tayo sa ating nanay, ay bibigyan po natin siya ng isang mahigpit na akap, na yung akap na yon ay kasing higpit nung tayo ay mga baby pa. Tapos yung nanay natin ang nagbubuhat sa atin, no? At tayo kinakalong na may buong pag-ibig. Ngayon, panahon naman para tayo na ating pagbabalik, wala siguro sa ibang bansa, o kaya kahit sa probinsya, pag-uwi natin, magre-report tayo sa ating sariling nanay, bibigyan natin siya ng isang mahigpit na akap. Yung relationship na yan ng nanay, no? At yung kanyang anak, tayo po yun sa ating sariling nanay ay isang karanasan na hindi talaga mapapantayan. Pero nagbibigay sa atin ng tunay na mensahe. Meron talagang pakikipag-ugnayan, batay sa pag-ibig, at tayo, yung ating nanay, talagang iisa naman talaga ang ating puso. Kung ito yung nanggagaling sa atin, mas lalo na siguro sa Panginoon at sa mahal na ina, iisang puso mismo ng Diyos, at puso mismo ng pag-ibig. Na sana po sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay, ay maranasan natin itong isang puso na ito. Sang puso po ang aking tawag. Maaring sang puso ng mga mag-asawa, pero maaari rin po na sang puso po ng Diyos, no, para sa atin, at tayo mismo sa Diyos. Sa kapanahunan ito, nang tayo ay puno ng pangamba, yung puso natin po ay hindi mapahinga at nagugutom, at bakit hindi na nabibigyan ng pagkain, sa natin kukunin susunod natin makakain pagkatapos itong mga crisis na ito. Pinapaalala po sa atin na meron pa tayong isang puso na hindi natin dapat talikdan, no? At ang pusong ito ay nagagaling mismo sa Diyos, ang nagsasabi sa atin, kahit na anong mangyayari, hindi kita iiwan. Ako ang dakilang tagapagkaloob. I am the great provider. Aalagaan kita, mamahalin kita. At ang kailangan lang po natin ay mahalin din natin siya. So ito ang ating Panginoong Diyos mismo, at ito ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay para sa atin. Para magkaroon ng isang puso, kailangan kilalanin lang po natin kung sino tayo, kung sino ang mahal ng ina na walang kaduda-duda na isang puso sa kanyang anak, at mas lalo kailangan natin kilalanin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga pagninilay na ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay pagnilayan po natin gaano po tayo kaisang puso kay Kristo.
Alam po ba natin na sa kabila ng lahat ng ito, aalagaan niya tayo? Anong uri ng pag-aalaga ito? Isang puso na punong-puno ng kapanatagan, punong-puno ng pag-ibig. Sabi nga, the perfect love casts out fear, no? Itong pag-ibig na ito ay hindi na magmamaliw. Nagsisimula na ito sa isang malalim na pakikipag-ugnayan kay Jesucristo. Kaya nga sa unang pagbasa, kinwento lahat ni San Pedro ano ang mga nangyayari sa kanila. Alam niyo, tayo rin mapapakwento na lamang. Anong mga pinag-uusapan natin, no, sa ating kapwa? Ano yung mga biro na binibigay natin sa ating mga kabarkada halimbawa? Pero lumalabas kung ano ang laman ng bibig, yun din po ang laman ng ating puso, at ang isang tao na tigib sa presensya ng Diyos, wala siyang ibang masasabi kundi lahat ng mga bagay ng tungkol sa Panginoon. No? Kasi yung pangalawa doon, establishin po natin, wala po bang kaduda-duda ang pananalig natin sa Diyos na muling nabuhay o isang event lang ito? Yan ang kailangang pagnilayan. Yung puso po ba natin at puso ng Diyos ay iisa? Kilala po ba natin ang Diyos? Kilala po ba natin si Jesus? Sa gitna ng hindi kasiguraduhan, tignan ang laman ng puso at papanatag. Kung maaari magdasal, magnilay, buksan ang Biblia, lahat ng salita ng Diyos na nagsasabing kailanman hindi kita pinapabayaan. No? Yun ang pinakauna po sa lahat. At yung ikalawa, malaman din po natin na kahit merong COVID-19, nagsasalita pa rin ang Diyos. Pero kailangan tayo po ay makinig. At ang mensahe, ang tatanungin po natin, ano yung mensahe nito sa buong mundo? Anong mensahe nito sa aking buhay? Sa buhay ng mga Pilipino. Alam po, mukhang magbabago ang buhay natin pagkatapos nito. Yung transition siguro sa patungo sa normal na buhay, napakatagal po. Handa po ba tayo doon? At bakit tayo magiging handa? Kasi nagninilay tayo. Dinidiscern po natin kung paano po nagsasalita ang Diyos sa panahon ngayon. Halimbawa, hindi natin nakikita yung image. Hindi kailangan pa ba ng image? Para malaman natin kung paano naging isang puso si Maria at Panginoong Jesucristo, na kahit hindi natin nakikita itong mga imahe na ito ng mahal na ina at ng ating Panginoong Jesucristo, ay nakikita pa rin natin na walang kaduda-dudang na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin ngayon kahit wala yung mga images na sinasabi, manalig ka sa akin. Manalig ka sa akin. At yung pinakahuli sa lahat ay para malaman po natin na tayo kay isang puso ng Diyos, pag nilayan po natin, hindi ba si Maria ay gumanap ng kalooban ng Diyos? Hindi po ba si Jesus ginawa niyang kalooban ng kanyang Ama? At hindi kaya sinasabi dito sa ating Ebanghelyo, sabi niya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya isipin po natin, yung mga sumusunod nating galaw sa buhay, alagaan natin yung ating pamilya, alagaan natin yung ating kalusugan, hindi na siya pagkasal natin yung ating mga frontliners, kundi supportahan din po natin sila, yung pag-alaga natin sa mga walang makain para sa araw na ito. Hindi ho ba lahat ito ay tungkol sa pagtugon natin sa salita ng Diyos at pagtupad sa kanyang kalooban? Sa madalit salita, si Kristo na muling nabuhay ay nasa sa atin. Isabuhay natin kung ano ang lahat ng kanyang naisip. At hindi tayo magpanik ng kung ano-ano ng malayo na sa salita ng Diyos. So pag nilayo natin ang lahat ng ito, at Happy Easter po sa inyo lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo na ilibing kasama niya nung tayo binyagan, upang kasama rin yan tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya sariwain natin ang ating mga pangako sa pagbibinyag.
Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan at harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung tayo makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang tayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ang mga katanungang ito. Sabi po, opo, tinatakwil namin. Pwede po kayo sumagot sa inyong tahanan. Para po kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Si Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Ngayon, ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan. Pakisagot po ang katanungan ito at sagutin po ng opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan, paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo na pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. At kung kayo makakapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga ipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Jesucristo, pakisagot ang katanungang ito sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, tayo pinatawad sa ating mga kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalangin tapat sa ating Panginoon Jesucristo ngayon at pagpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, ialay na natin ngayon ang ating mga panalangin at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan upang mapuspos sila ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Kristo at maibahagi ito sa buong bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay mabuklod sila sa pagkakaisa ng ligayang dulot ng muling pagkabuhay ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa upang makuha nila sa muling pagkabuhay ni Kristo ang kinakailangan nilang lakas para itaguyod ang kabutihan ng ating mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nababalot ng lagim ng sakit, kapighatian, lungkot, pagkakawatak-watak, at kasalanan upang mapasa kanila ang siglang galing sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa masayang pagdiriwang na ito, upang maging tunay tayong saksi sa muling pagkabuhay at magkalat ng pag-ibig, ligaya, kapayapaan at pagkakabuklod sa lahat ng dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga sariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Pagdasal natin ang mga kahilingan ng ating mga miyembro ng pamilya. Ama naming muling bumuhay kay Jesucristo mula sa kamatayan, sinugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang lahat ng kasamaan, kalungkutan at pangamba ay matalo ng biyaya, saya at tibay ng loob na dulot ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen.